Tahimik ang umaga sa bayan ng San Isidro Verde. Hindi ito ang uri ng katahimikang nakakabingi, kundi iyong pamilyar. May halong huni ng mga ibon, kalansing ng bakal mula sa mga nagbubukas ng tindahan at mga yabag ng taong sanay sa paulit-ulit na gawain. Sa gitna ng lumang palengke, may isang bodega na halos limot na ng karamihan. Kupas ang pintura ng pader, may mga bitak ang sahig at ang amoy ng alikabok ay tila permanenteng bahagi ng hangin. Dito araw-araw pumapasok si Liria Montalban. Bitbit niya ang lumang walis at basahan, suot ang simpleng damit na palaging malinis kahit luma. Walang alahas, walang make-up at walang anumang palamuting magbibigay pansin sa kanya. Kapag may makakasalubong, bahagya lang siyang ngingiti. Hindi dahil mahiyain, kundi dahil iyon na ang nakasanayan niyang distansya sa mundo. "Maaga ka na naman, Liria," sabi ng matandang tinderong si Mang Simo habang inaayos ang mga kahon ng gulay. "Opo," sagot niya ng mahinahon. "Mas mabuti na pong matapos agad ang lilimisin bago dumami ang tao." Tumanggol lang si Mang Simo. Sanay na rin siya sa ganong sagot. Walang reklamo, walang dagdag na paliwanag. Si Liria ay laging ganon. Sapat lang ang sinasabi, hindi kailanman sobra. Sa San Isidro Verde, may tahimik na panuntunan na sinusunod ng karamihan kahit hindi sinasabing malakas. Kung nakapagtapos ka ng pag-aaral, may boses ka. Kung hindi, manahimik ka. At si Liria, ayon sa alam ng lahat, ay kabilang sa huli. Sayang yan. Maririnig mong bulong ng ilang ali kapag dumadaan siya. Mukhang matino, pero hindi man lang nakapag-aral. Hanggang dyan na lang talaga. Dugtong ng isa pa. Tagalinis ng bodega, ano pa ba ang naasahan mo? Hindi iyon lingid sa kaalaman ni Liria. Naririnig niya ang mga salita, ramdam niya ang mga tingin, ngunit pinipili niyang huwag pansinin. Hindi dahil hindi siya nasasaktan, kundi dahil alam niyang may mga laban na hindi kailangang ipaglaban sa salita. Iba ang tono ng pangmamaliit kapag nanggagaling kay Donavel Cruzado. Si Donavel ang isa sa pinakamaingay na negosyante sa palengke, may-ari ng tindahan ng bigas at iba't ibang produkto. Kilala siya hindi lang sa lakas ng boses, kundi sa talas ng dila. Para sa kanya, ang edukasyon ay hindi lang puhunan, kundi sandata para ipaalala sa iba ang kanilang pwesto. "Oh, ayan na naman ang ating masipag," sabi ni Donavel isang umaga, hindi man lang ibinababa ang boses. "Kung sana nag-aral ka, baka hindi ka nagwawalis dyan." Huminto sandali si Liria, hinigpitan ang hawak sa walis, saka nagpatuloy. Walang sagot. "Hoy, narinig mo ba ako?" Giit ni Donavel, may halong pang-iinis. "Ay, oo nga pala. Ano nga bang isasagot ng walang pinag-aralan?" May ilang natawa, may ilang umiwas ng tingin, walang nagtanggol. "Hayaan mo na," bulong ng isang tindera sa katabi niya. Ganyan na talaga siya. Narinig iyon ni Liria. Ngumiti siya ng bahagya, hindi sa tuwa, kundi sa pagtanggap. Sa bayang ito, normal na ang manahimik kaysa makialam. Sa loob ng bodega, habang naglilinis siya ng mga estanteng puno ng alikabok, napahinto siya sa isang kahong-kahoy na matagal nang hindi nabubuksan. May mga lumang papel sa loob, mga sirang ledger, kupas na dokumento, at ilang aklat na halos mabura na ang mga pangalan. Isa-isa niya itong inayos, maingat na parang may halaga pa ang bawat pahina. May isang sandali na napahawak siya sa isang pahina, tila may binabalik na alaala. Mabilis niyang ibinalik ang papel sa kahon at isinara iyon, parang may lihim na ayaw pang mabuksan, kahit sa sarili niya. Sa labas, patuloy ang usapan ng mga tao. Sa San Isidro Verde, ang sukatan ng tagumpay ay malinaw, diploma, titulo, posisyon. Kung wala ka niyon, ikaw ay madaling lagyan ng label at bihirang mabura iyon. "Hindi ko talaga maintindihan kung bakit kontento siya," sabi ng isang binatang nagkakarga ng sako. "Kung ako yan, aalis ako rito."
May mga taong hanggang pangarap lang ang kaya, sagot ng isa pa. Wala ring lakas ng loob magbago. Kung nalirinig man iyon ni Lyria, hindi siya nagpakita. Tahimik siyang nagtrabaho, parang ang bawat hakbang ay bahagi ng mas malalim na ritmo, isang buhay na piniling gawing simple sa paningin ng iba. Kinabukasan, pumasok siya sa palengke na may kakaibang pakiramdam. Pareho pa rin ang walis, pareho pa rin ang sahig, ngunit may nagbago sa kanyang loob, parang may pader na unti-unting bumibitak. "Lyria," tawag ni Maelia nang magkasalubong sila sa gilid ng bodega. "Okay ka lang ba?" Sandaling tumingin si Lyria sa kanya. Sa unang pagkakataon, hindi niya agad inalis ang tingin. "Hindi na po," sagot niya, diretso ngulit kalmado. Tumahimik si Maelia. "Gusto mo bang..." "Hindi ko na po kayang manatiling tahimik habang buhay," putol ni Lyria. "Hindi dahil gusto kong patunayan ang sarili ko, kundi dahil pagod na akong hayaan silang magdikta kung sino ako." Hindi ngumiti si Maelia. Hindi rin siya nagulat. Tumango lang siya, parang matagal na niyang inaasahan ng sandaling iyon. Sa gitna ng palengke, habang patuloy ang ingay at galaw ng bayan, may isang babaeng tahimik na tumayo ng mas tuwid kaysa dati. Hindi pa siya nagsasalita, hindi pa siya lumalaban, ngunit malinaw na ang paninindigan na matagal niyang ipinagpaliban ay nagsisimula ng gumalaw. Hindi pa sigaw, kundi may bigat na hindi na kayang baliwalain. Dumating ang estranghero sa San Isidro Verde sa isang hapon na tila walang ipinangakong kakaiba. Walang banda, walang anunsyo. Isang lalaking naka-plain na barong, may bitbit na lumong leather folder at halatang hindi sanay sa alikabok ng probinsya. Huminto siya sa harap ng palengke, tumingin sa baligid na parang may hinahanap na hindi sigurado kung nandun pa. "Ano raw po ang hinahanap ninyo?" tanong ni Mang Simo, na noon ay nakaupo sa gilid ng pwesto niya. "Isang lumang dokumento," sagot ng lalaki, magalang ang tono. "May kinalaman sa lupa. Ayon sa tala, dito raw itinabi ang mga papeles noon sa lumang bodega." Napalingon si Mang Simo sa direksyong kinalalagyan ni Lyria na nooy naglilinis ng sahig sa loob ng bodega. "Siya ang nag-alaga riyan," sabi niya. "Tanungin ninyo." Lumapit ang lalaki. "Magandang hapon," bati niya. Nagulat si Lyria at agad tumayo. "Magandang hapon din po." "Ako si Selwyn," pakilala ng lalaki. "Abogado, may hinahanap lang sana akong dokumento, lumang kontrata. Sinabi nilang baka nandito." Tumanggo si Lyria. "May mga kahon po riyan na hindi pa nagagalaw, pwede ko pong tignan." Habang hinahalong-at niya ang mga lumang kahon, tahimik lang si Selwyn na nakatingin. Napansin niyang hindi basta-basta ang kilos ni Lyria. Hindi siya basta nagbubukas ng kahon, bilabasa niya muna ang mga label, iniisa-isa ang taon at tila may sinusunod na lohika sa pagpili kung alin ang uunahin. "Ito po," sabi ni Lyria, makalipas ang ilang minuto, sabay abot ng isang folder na kupas ang gilid. "Kontrata po ng lease, may annex sa likod." Napakunot ang noo ni Selwyn. "Annex?" "Opo," sagot ni Lyria. Hindi po siya hiwalay na kasunduan, parang extension, pero may kondisyon. Binuksan ni Selwyn ang dokumento. Habang binabasa niya, mas lalong kumunot ang noo niya. "Sandali," sabi ni Selwyn. "Hindi biro ang sinabi mo. Maraming abuwado ang hindi agad napapansin yan." Nagkibit balikat si Lyria. "Binasa ko lang po." "Hindi lang pagbasa ang ginawa mo," sagot ni Selwyn. "Inintindi mo." May katahimikan na bumalot sa bodega. Sa labas, rinig ang tawanan at tawaran ng mga tao. Pero sa loob, parang huminto ang oras. "Saan mo natutunan ng ganito?" tanong ni Selwyn, diretsyong-diretso. Sandaling huminto ang kamay ni Lyria sa pag-aayos ng papel. Hindi siya tumingin agad. Huminga muna siya ng malalim. "Sa pagbabasa po," sagot niya matapos ang ilang segundo. "Saang paaralan?" sundot ni Selwyn. Hindi namimilit pero malinaw ang interes. Bahagyang ngumiti si Lyria. Isang ngiting hindi umaabot sa mata. Hindi po mahalaga kung saan. Napansin ni Selwyn ang distansyang iyon. Hindi pader, kundi pintong marahang isinara. Sabi niya. "Kung sakaling kailangan ko ng tulong ulit, pwede ba kitang balikan?" "Opo," sagot ni Lyria. "Kung nandito po ako." Tumanggo si Selwyn at isinara ang folder. "Maraming salamat,"
Malaki ang naitulong mo. Habang palabas siya ng bodega, napatingin siya muli kay Lyria. Parang may nais pang itanong, pero pinili niyang wag na. Pag-alis ni Selwyn, nanatili si Lyria sa kinatatayuan niya. Nakatingin siya sa kahong hawak niya, pero hindi talaga binabasa ang laman. Ang tanong ay umuulit sa isip niya. Hindi dahil bago ito, kundi dahil ngayon lang may ibang nagtanong. Saan mo natutunan ng ganito? Kinagabihan, nagkita sila ni Maelia sa bodega. Tahimik silang umupo. Parehong may hawak na libro, pero hindi agad nagbasa. May dumating na abogado kanina, sabi ni Lyria. Ah, sagot ni Maelia. At may tinanong siya, dugtong ni Lyria. Isang tanong na matagal ko nang iniiwasan. Hindi na nagtanong si Maelia kung ano yun. At sinagot mo ba? Hindi ng buo, sagot ni Lyria. Hindi ko pa kaya. Tumango si Maelia. Hindi mo namang kailangan ipaliwanag ang sarili mo sa kahit sino. Alam ko, sagot ni Lyria. Pero pakiramdam ko paparating na yung panahong hindi na sapat ang pananahimik. Sa labas, humangin. Sa loob ng bodega, muling bumalik ang katahimikan. Ngunit hindi na ito ang katahimikang nagtatago. Isa na itong katahimikang naghahanda. Mabilis kumalat ang balita sa San Isidro Verde, hindi dahil mahalaga, kundi dahil kakaiba. Nagsimula ito sa isang karaniwang pag-atalo sa palengke sa pagitan ng isang kargador at isang supplier na nagtatalo tungkol sa bayad sa sirang sako ng bigas. Karaniwan sana itong eksena, malakas na boses, nagtuturuan at mga usisero sa paligid. Nasa kontrata yan, sigaw ng supplier. Ikaw ang may kasalanan. Hindi malinaw ang usapan. Balik ng kargador. Wala yan sa napagkasunduan. Habang nagtatalo ang dalawa, napatingin si Lyria. Hindi siya sanay makialam, ngunit ang usapan ay nauwi sa pananakot. May binanggit na isasama raw ang barangay at ipapasara ang pwesto. Sa unang pagkakataon matapos ang matagal na pananahimik, naramdaman ni Lyria ang pamilyar na pagkairita. Hindi sa ingay, kundi sa kawalan ng linaw. Kung may written agreement po, bigla niyang sambit. Hindi po pwedeng basta-basta ipasa ang liability kung walang express stipulation. Biglang natahimik ang paligid. Ano? Tanong ng supplier. Napakunot ang no. Kung wala pong malinaw na nakasaad kung sino ang mananagot, mahinahong paliwanag ni Lyria. Hindi po agad-agad maipapasa ang responsibilidad. Kailangan pong tingnan ang intent ng kasunduan. Hindi niya napansing maraming nakatingin sa kanya. Ang ilan ay nagulat, ang ilan ay naguluhan. Ang kargador ay napakamut ng ulo, pero halatang kumapit sa sinabi niya. Yun nga po, sabi ng kargador, parang may biglang lakas ng loob. Anong intent? Iritadong tanong ng supplier. Ano bang alam mo? Tahimik na lang si Lyria. Napagtanto niya ang kanyang nadulas na salita. Ngunit huli na. Sa gilid ng palengke, may isang nakarinig ng malinaw. Si Brigido Alonso. Nakapamewang siya, hindi sumasali, ngunit nakatuon ang tingin kay Lyria na parang may nabuo ng tanong sa isip. Express stipulation? Ulit niya sa sarili. Intent ng kasunduan. Hindi iyon mga salitang ginagamit ng basta-bastang tagalinis. Kinahapunan, tinawag ni Brigido ang supplier at ang kargador sa barangay hall. Hindi para ayusin ang usapan, kundi para magtanong. Sino yung babaeng nagsalita kanina? Tanong niya. Si Lyria po, sagot ng supplier, tagalinis sa bodega. At sinabi niyang express stipulation? Ulit ni Brigido. Opo. Tahimik si Brigido, pero gumalaw ang isip niya. Sa bayang sanay humusga batay sa panlabas, may isang detalye na hindi tugma sa kwento ni Lyria. Kinabukasan, kumalat na ang tsismis. Alam mo ba, marunong daw ng batas yung si Lyria, bulong ng isang tindera. Talaga? Hindi nga yan nakapag-aral, sagot ng isa. Baka may tinatago, sabat ng pangatlo. Ang salitang may tinatago ay kumapit sa hangin na parang alikabok, kahit saan mapunta, sumasama. Napansin ni Lyria ang pagbabago.
Hindi na lang siya minamaliit, pinagmamasdan na siya. Kapag dumadaan siya, humihinto ang usapan. Kapag nagsasalita siya, may nakikinig. Hindi dahil mahalaga ang sinasabi niya, kundi dahil naghahanap sila ng pagkakamali. Isang umaga, habang naglilinis siya ng bodega, dumating si Brigido kasama ang dalawang lalaki na hindi niya kilala. "Liria?" tawag ni Brigido. "May itatanong lang kami." "Opo," sagot ni Liria, kalmado sa labas, alerto sa loob. "May mga nagsasabing marunong ka raw sa mga kontrata," sabi ni Brigido, kunwari pabiro. "Totoo ba?" "Nagbabasa lang po ako," sagot niya. Nang alin? Singit ng isa sa mga lalaki. "Kung ano pong makita," sagot ni Liria, diretso ngunit maingat. Nagpalitan ng tingin ang tatlo. "May nakapag-aral ka ba?" tanong ni Brigido. Ngayon ay seryoso na ang tono. Hindi agad sumagot si Liria, hindi dahil wala siyang sagot, kundi dahil alam niyang bawat salitan bibitawan niya ay magiging simula ng pagbagsak ng matagal niyang itinayong katahimikan. "Hindi po sa formal na paraan," sagot niya sa wakas. "Ah," sabi ni Brigido, may niging hindi umabot sa mata. "Ibig sabihin, may paraan." Mula noon, may mga biglang sumusulpot sa bodega, mga empleyado ng munisipyo, mga tauhan ni Donavel, at kung minsan mga taong tahimik lang na nagmamasid. May nagtanong tungkol sa mga librong binabasa niya. May nagtanong kung bakit alam niya ang ilang terminong hindi akma sa kanyang trabaho. "Hindi ka namin inaakusahan," sabi ni Brigido minsan. "Gusto lang naming malinawan." Ngunit malinaw kay Liria, hindi linaw ang hanap nila, kundi kahinaan. Sa gabi, habang nag-iimpake siya ng mga libro sa kahon, napahinto siya. Ang bodega na minsang naging kanlungan ay ngayon tila nagiging kulungan. "Hindi na ako invisible," bulong niya sa sarili. "At hindi rin ako handa." Kinabukasan, kinausap niya si Mayelia. "May mga nagtatanong na," sabi niya. "Alam ko, narinig ko rin. Kung magpapatuloy ito, hindi ko na maitatago ang lahat." Tumahimik si Mayelia bago magsalita. "Hindi mo kasalanan na alam mo ang alam mo. Pero pinili kong itago. At ngayon, parang gumuho na ang pader. Sa labas ng bodega, patuloy ang bulungan. Sa loob, unti-unti nababaklas ang lihim na buhay ni Liria, hindi sa isang malaking pagsabog, kundi sa maliliit na bitak na hindi na kayang takpan ng katahimikan. Gabi na nang tuluyang magsara ang palengke. Isa-isang pinatay ang ilaw ng mga tindahan, at ang ingay ng maghapon ay napalitan ng mga kuliglig at mahinang lagaslas ng hangin. Sa loob ng lumang bodega, may munting liwanag mula sa lamparang digas. Doon nakaupo si Liria at si Mayelia. Magkaharap, may pagitan na isang kahong puno ng mga libro, parang tahimik na saksi sa sandaling matagal nang ipinagpapaliban. Matagal na silang parehong tahimik. "May mga tao nang nagtatanong tungkol sa'yo," maingat na sabi ni Mayelia. Hindi na lang usisero, parang naghahanap. Alam na iyon ni Liria. Ramdam niya sa bawat tingin, sa bawat biglang katahimikan kapag dumaraan. Dahan-dahan siyang huminga, saka tumingin sa sahig na tila kabisado na ang bawat bitak. "Panahon na siguro," sabi niya, halos pabulong. "Panahon ng alin?" tanong ni Mayelia. "Ng pagsasabi," sagot ni Liria. "Kahit sa isang tao lang." Nagtaas ng tingin si Mayelia. Hindi siya nagmuti, hindi rin nagpakita ng pagtataka. Tumanggo lang siya, parang matagal na niyang hinihintay ang sandaling iyon. "Makikinig ako," sabi niya. Sandaling ipinikit ni Liria ang mga mata. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, hinayaan niyang bumalik ang mga alaala, hindi bilang multo, kundi bilang mga katotohanang matagal niyang ikinulong. "Hindi ako laging ganito," panimula niya. "Hindi ako laging tagalinis, at hindi rin ako laging tahimik." Nanatiling tahimik si Mayelia. "Dati," pagpapatuloy ni Liria, "ako ay isang strategic analyst sa isang malaking institusyon. Hindi mahalaga ang pangalan. Ang mahalaga, sanay akong magbasa ng galaw ng tao, ng numero, ng desisyon." Napasinghap si Mayelia, bahagya lamang,
pero hindi siya nagsalita. Hindi ako nagtapos sa tradisyonal na paaralan, sabi ni Liria. Pero natuto ako, mula sa trabaho, mula sa mga mentor, mula sa sarili kong pagpupumilit na umunawa. Hindi ko kailanman tinigil ang pag-aaral. Bakit ka umalis? Tanong ni Mailya. Marahan ang boses. Humigpit ang panga ni Liria. May nangyaring hindi ko inaasahan. Isang maling desisyon. Hindi akin lang, pero may kinalaman ako. May mga taong nawalan. May mga pamilyang nasaktan. Tumahimik siya. Parang hinihintay kong kakayanin niyang ipagpatuloy. Hindi ako kinasuhan, dugtong niya. Pero hindi rin ako nakatulog. Sa bawat report na binabasa ko, may mukha akong naaalala. Kaya umalis ako, hindi para magtago sa batas, kundi sa sarili ko. Kaya ka nandito, sabi ni Mailya. Oo, sagot ni Liria. Ang San Isidro Verde, naging kanlungan. Dito, walang nagtatanong kung sino ka dati. Dito, sapat na ang magtrabaho at manahimik. Ngumiti siya ng bahagya, pero may lungkot. Pinili kong magmukhang ordinaryo, kasi doon lang ako nakahinga. Tahimik si Mailya sandali bago magsalita. Hindi ibig sabihin na hindi ka nagtapos sa paaralan ay kulang ka sa kaalaman, sabi niya. At hindi rin ibig sabihin na nagkamali ka noon ay hindi ka na pwedeng tumayo mayon. Tama ka, sagot ni Liria. Pero hindi lahat handang intindihin yan. Parang sinagot ng hangin ng kanyang salita. Isang malakas na bugso sa labas na nagpagalaw sa mga papel sa kahon. Kinabukasan, tila may kakaibang bigat ang umaga. May mga taong hindi na nagtatago ng tanong sa kanilang mga mata. May ilan na lantaran ng nagbubulungan. May nakaraan daw yan, sabi ng isang tinderang nakapamaywang. Kaya pala, sagot ng isa. Hindi pala talaga ordinaryo. Hindi iyon paghanga. Isa yung paghihinala. Si Brigido Alonso ay mas naging aktibo. May mga tawag, may mga pagbisita, may mga papel na hinahanap-hanap sa bodega na dati iwalang pakialamang kahit sino. Kung wala kang tinatago, sabi niyang minsang harap-harapan kay Liria, bakit parang ayaw mong magsalita? Tumingin si Liria sa kanya. Kalmado, ngunit matatag. Hindi po lahat ng katahimikan ay pagtatago. Ngumiti si Brigido. Madaling sabihin niya nang marunong magsalita. Mula sa gilid, naroon si Donavel Cruzado, nakangiting tila may nahanap na sandata. Alam mo, sabi ni Donavel sa harap ng ilan, kaya siguro hindi ka umaasenso kasi may tinatakbuhan ka. May ilang tumanggo, may ilang nag-aalinlangan, ngunit walang tumindig para ipagtanggol siya. Sa mga sumunod na araw, naramdaman ni Liria ang pagbabago ng hangin. Ang bayan na minsang hindi siya pinaghanpansin ay ngayon tila nakatutok sa bawat galaw niya. Ang kanlungang pinili niya ay unti-unting nagiging entablado. Hindi niya ginusto, hindi niya hinanda. Isang gabi, bumalik siya sa bodega at tinignan ang mga libro. Hinaplos niya ang mga pahina na naging sandigan niya sa katahimikan. Kung aalis ka, sabi ni Mailya mula sa likuran, maiintindihan ko. Umiling si Liria. Hindi pa. Sigurado ka? Tanong ng guro. Oo, sagot niya. Hindi ko pinili ang bayang ito para patunayan ang sarili ko. Pero kung gagawin nila akong tanong, panahon na sigurong sagutin ko. Hindi para sa kanila, kundi para sa sarili ko. Sa labas, patuloy ang bulungan. Sa loob, may babaeng muling bumubuo ng lakas, hindi para bumalik sa dating mundo, kundi para harapin ang kasalukuyan. At kahit hindi lahat handang umunawa, malinaw na ang katahimikang minsang naging kanlungan ay hindi na niya kayang gawing taguan. Ngunit may kakaiba sa katahimikan niya. Hindi ito katahimikang bunga ng kawalan, kundi ng pagpipigil. Para bang sa likod ng mga mata niyang kalmado ay may mga salitang piniling hindi bigkasin, mga kaalamang piniling hindi ipakita. Habang papalubog ang araw at nagsisimula ng magsara ang palengke, umupo sandali si Liria sa gilid ng bodega. Pinagmasdan niya ang mga taong nagmamadaling umuwi, ang mga tindahang nagsasara, at ang bayang tila hindi nagbabago. Hanggang kailan? Mahina niyang tanong sa sarili. Hindi malinaw kung kanino o kung ano ang tinutukoy. Walang sumagot. Ngunit sa katahimikan iyon,
Malinaw na may hinahawakang pasensya si Liria. Isang pasensyang hindi bunga ng kahinaan, kundi ng pagpili. At sa San Isidro Verde, kahit walang nakakapansin, may isang buhay na dahan-dahang naghahanda sa oras na hindi na sapat ang pananahimik. Hindi nagsimula sa sigawan ng lahat. Nagsimula ito sa isang papel, isang lumang dokumentong inilabas ni Donaville Cruzado sa maling pagkakataon, sa maling tao at may maling kumpiyansa. Akala niya'y isa lamang iyong patunay ng pagmamay-ari. Hindi niya napansing ang dokumentong iyon ang eksaktong piraso na mag-uugnay sa lahat ng butas ng kanyang iskema. Isang umaga, umugong ang balita sa palengke. May imbestigasyon tungkol sa ilang lupang ginawang bodega at parking area ng mga negosyo. Kasama sa listahan ang kay Donaville, malalawak na lupaing biglang napunta sa kanyang pangalan, mabilis na naiparehistro at ginamit bilang puhunan sa pagpapalawak ng negosyo. Hindi yan basta-basta, bulong ng mga tao. Malaki yan, sagot ng iba, may sangkot na opisyal. Sa munisipyo, nagkaroon ng biglaang pagpupulong. May mga abogado, may mga tagalungsod, at may mga dokumentong pilit inuunawa ng karamihan. Doon unang napansin ang kakaiba, ang mga petsa, ang mga pirma, ang mga kondisyon na hindi tugma sa karaniwang proseso. May nawawalang lohika, sabi ng isang junior lawyer, parang may sinadya. At doon nabanggit ang pangalan ni Liria. May isang tao sa palengke, sabi ng isang staff, na nakakaintindi ng ganitong kontrata. Siya ang unang nakapansin ng annex at footnote noon. Nagtaas ng kilay ang ilan. Tagalinis? Oo, sagot ng staff. Pero iba. Tinawagan si Liria kinahapunan. Hindi opisyal na subpina, paanyaya. Ngunit malinaw sa tono ng mensahe na hindi ito basta tanong lang. Pagpasok niya sa munisipyo, tahimik ang paligid. Ramdam niya ang mga matang sumusunod sa kanya, mga mata ng pagtataka, ng pagdududa at ng bahagyang pag-asa. Nakaupo sa unahan si Donaville, mukhang kumpante, may bahid ng inis sa mga mata. Bakit siya narito? Marinig niyang bulong ni Donaville sa isang kasama. Tinawag si Liria sa harap. Miss Montalban, sabi ng isang opisyal, naiintindihan naming hindi kayo bahagi ng kaso, pero kayo lang ang nakapansin ng ilang detaryeng hindi agad nakita ng iba. Kailangan namin ng tulong ninyo bilang resource person. Tahimik si Liria. Huminga siya ng malalim. Tumingin siya sa mga papel, mga dokumentong pamilyar sa kanya, hindi dahil nabasa na niya, kundi dahil alam niya ang mga tanong na dapat itanong ng mga ito. Opo, sagot niya. Sasabihin ko po ang alam ko. Nagsimula siyang magpaliwanag. Hindi pa sigaw, hindi mapagmataas. Isa-isa niyang itinuro ang mga probisyon, ang mga petsang hindi tugma, ang mga annex na sinadyang ilihim sa pangunahing kasunduan. Ipinaliwanag niya kung paanong ang lupa ay naipasa sa pamamagitan ng technicalities at kung paanong isang maling interpretasyon o sinadyang maling basa ay naging puhunan sa panlilinlang. Hindi po ito simpleng oversight, sabi niya. May pattern. At kung susundan ninyo ang pattern, makikita ninyo kung sino ang nakinabang. Pinaparatangan mo ba ako? Biglang singit ni Donaville. Tumayo, nanginginig sa galit. Hindi tumingin si Liria sa kanya agad. Tinapos muna niya ang paliwanag. Hindi po ako nag-aakusa, sagot niya ng kalmado. Ang mga dokumento po ang nagsasalita. May katahimikan. Isang uri ng katahimikang mabigat. Hindi dahil walang tunog, kundi dahil may bumabagsak na katotohanan sa gitna ng silid. Pero ikaw, giyat ni Donaville, sino ka para magsabi ng ganito? Hindi ka nga nakapag-aral. Dahan-dahang humarap si Liria sa kanya. Sa unang pagkakataon sa harap ng buong bayan, hindi siya yumuko. Ako po, sabi niya, malinaw ang boses.
ay isang taong marunong magbasa, hindi lang ng papel, kundi ng intensyon. May ilang napasinghap, may mga napayuko. Naroon si Brigido Alonso sa gilid, hindi makatingin ng diretsyo. Ipinagpatuloy ng mga abogado ang pagsusuri. Ang dokumentong inilabas mismo ni Donavel, ang akala niya ipatunay, ang naging susi sa pagbubukas ng buong skema. Isang maling pahina, isang maling petsa, isang maling kumpiyansa. Sa labas ng munisipyo, nagtipon ang mga tao. Naroon ang mga dating tumawa, ang mga dating tumahimik, ang mga dating sinabing walang mararating. Tahimik na lumabas si Liria matapos ang mahabang oras. Walang siti, walang selebrasyon, ngunit may tuwid na tindig na ngayon ay kita ng lahat. Liria, tawag ng isang tinderang minsang nanlait. Totoo pala yun. Hindi na siya sumagot. Hindi na niya kailangan. Sa gitna ng plaza, habang kumakalat ang balita ng pandaraya, ang mga dating malalasang boses ay ngayoy tahimik. Ang mga salitang ginamit nilang pandurog noon ay tila bumalik sa kanilang lalamunan. At si Liria, ang babaeng tinawag na walang mararating, ay nakatayo roon hindi bilang bayani, kundi bilang patunay na ang katotohanan kapag tahimik na inipon ay may bigat na kayang patahimikin ang isang buong bayan. Hindi dumating ang katahimikan matapos ang pagbubunyag, dumating ang pagyanig. Sa San Isidro Verde, kung saan matagal nang nasanay ang mga tao sa iisang takbo ng kapangyarihan, biglang nag-iba ang direksyon ng hangin. Ang mga pader na akalay matibay ay nagsimulang gumuho at ang mga pangalan na datay binibigkas ng may paggalang ay biglang sinasambit na may pangamba. Unang hinarap ang kaso ni Donavel Cruzado. Isang umaga, may dumating na mga tauhan mula sa lungsod. Hindi na ito bulong-bulong, may papel, may pirma, at may malinaw na akusasyon. Pandaraya sa lupa, falsification of documents, at paggamit ng impluensya para sa pansariling interes. Ang tindahan niyang dating puno ng customer ay naging tahimik, parang iniiwasan ng mga tao ang lugar na minsan nilang kinagiliwan. Hindi ko inakala, maririnig na sabi ng isang tinderang minsang pumalakpak sa kanya. Akala natin siya ang ehemplo ng tagumpay, sagot ng isa, mababa ang boses. Kasunod ni Donavel si Brigido Alonso, ang barangay kagawad na dating sanay magpayo at manlait ay ngayon nakatungo. Tinatawag sa mga pagdinig, hinihinga ng paliwanag sa mga papel na siya mismo ang pumirma. Ang kanyang boses na minsang malakas sa plaza ay hindi na marinig. Ginawa ko lang ang tungkulin ko, mariing sabi ni Brigido sa isang investigador. Ang tungkulin ay hindi lisensya para pumikit, sagot ng opisyal, malamig ang tono. Sa gitna ng lahat ng ito, si Liria ay nanatiling tahimik. Hindi siya nagtungo sa plaza para pakinggan ng chismis, hindi rin siya nagpunta sa munisipyo para masaksihan ang pagbagsak ng mga dating makapangyarihan. Kumasok pa rin siya sa palengke, nagwalis pa rin ng sahig, at naglinis pa rin ng bodega, tulad ng dati. Hindi ka ba masaya? Tanong ni Marelia isang hapon na habang magkasama silang nag-aayos ng mga libro. Masaya? Ulit ni Liria, bahagyang ngumiti. Hindi ito tungkol sa saya. Kung ganon, tungkol ito sa pagiging totoo, sagot niya, at ang katotohanan ay hindi ipinagdiriwang, tinatanggap. Habang ang bayan ay naguguluhan, may mga taong nagsimulang lumapit sa kanya. Isa-isa, maingat, parang hindi sigurado kung tatanggapin sila. Liria, sabi ng isang matandang lalaking minsang tumawa sa kanya noon, pasensya ka na sa mga nasabi ko. Hindi agad sulagot si Liria. Tumingin siya sa lalaki, hindi para timbangin ang bigat ng paghihingi ng tawad, kundi para makita kung totoo ito. Salamat po, sagot niya sa wakas. Walang dagdag, walang sermon. May mga umiwas din, mga taong kapag nakikita siya ay biglang liliko o magpapanggap na may inaayos. Ang mga dating malalakasang boses ay ngayon nagtatago sa hiya, hindi dahil sa batas, kundi sa sariling konsensya. Isang umaga, habang naglilinis siya ng gilid ng palengke, lumapit ang isang batang babae, may hawak na maliit na notebook. Ate, mahina nitong tanong, totoo po bang hindi
hindi mo kailangan mag-aral para maging matalino? Napangiti si Lyria, isang ngiting hindi niya dalas ipakita. Kailangan mong matuto, sagot niya, pero maraming paraan ng pagkatuto. Paano po? Sa pagbabasa, sa pakikinig at sa pag-unawa, sagot niya. Saka idinagdag at sa pag-alam kung kailan ka mananahimik at kailan ka magsasalita. Tumanggo ang bata, parang may bagong ideyang isinilid sa isip. Minsan nasalubong niya si Brigido sa gilid ng barangay hall. Hindi na ito ang dating lalaking matikas ang tindig, may bakas ng puyat at kaba sa mukha nito. Lyria, tawag niya, halatang nag-aatubili. May mga nasabi ako noon. Opo, sagot ni Lyria, diretso. Hindi ko alam, dugtong ni Brigido. Kung alam ko lang, kung alam ninyo, putol ni Lyria. Hindi galit ang tono. Iba po ba ang trato ninyo? Hindi nakasagot si Brigido. Yumuko lang siya. Hindi na pinilit ni Lyria ang sagot. Lumakad siya palayo, dala ang kapayapaang hindi na niya kailangang ipaglaban. Sa San Isidro Verde, unti-unting natutunan ng mga tao ang isang aral na hindi itinuro sa paaralan. Ang respeto ay hindi hinihingi sa sigaw, hindi rin ibinibigay dahil sa titulo. Ito'y kusang dumarating kapag may ginawa kang tama, even kung tahimik, even kung huli. At si Lyria Montalban, na minsang tinawag na walang mararating, ay patuloy na naglalakad sa palengke. Hindi bilang simbolo ng tagumpay, kundi bilang paalala na ang tunay na lakas ay hindi palaging maingay. Minsan, ito'y nananatiling kalmado habang ang mundo sa paligid mo ang natutong yumuko. Dumating ang mga alok na parang ulan matapos ang tagtuyot. Sunod-sunod, formal, at may kasamang mga pangakong hindi kailanman inalok kay Lyria Montalban noon. May tumawag mula sa lungsod, may nagpadala ng email, at may personal pang nagpunta sa San Isidro Verde para kausapin siya. Miss Montalban, sabi ng isang kinatawan ng isang malaking kumpanya, ang kakayahan ninyo ay bihira. May bakanteng posisyon na babagay sa inyo. Mataas ang sahod, may benepisyo, at may kapangyarihan kayong baguhin ang sistema mula sa loob. Tahimik na nakinig si Lyria. Nakaupo siya sa lumang bangko sa tabi ng bodega, ang parehong lugar kung saan siya minsang hinusgahan, minsang tinawanan, at minsang tahimik na nagbasa sa ilalim ng ilaw na mahina. Maraming salamat, sagot niya, mahinahon. Pero hindi ko po tatanggapin. Nagulat ang kausap. Sigurado po ba kayo? Hindi ito pagkakataong dumarating ng 2 beses. Ngumiti si Lyria, isang ngiting buo, walang bakas ng pagdududa. Sigurado po. Nang tanungin kung bakit, hindi siya nagbigay ng mahabang paliwanag. Hindi na po iyon ang hinahanap ko. Hindi niya hinahanap ang entablado. Natagpuan na niya ang mas mahalaga, ang katahimikang may saysay. Ilang buwan ang lumipas, at sa gilid ng bayan, sa isang bakanting gusali na dati imbakan ng mga sirang mesa, may unti-unting nabuo. Walang engranding karatula, walang ribbon cutting, isang simpleng pintuan lang na may nakasulat sa kamay. Bukas ang pagkatuto. Doon itinatag ni Lyria ang maliit na sentro ng libreng pagkatuto. Hindi ito paaralan sa tradisyonal na anyo. Walang uniforme, walang grado, at walang diploma. May mga mesa na iba't iba ang taas, mga librong pinagsama-sama mula sa donasyon, at isang pisara na laging may tanong kaysa sagot. Hindi kayo nandito para maging matalino, sabi ni Lyria sa unang grupo ng mga dumalo. Mga kabataan, mga tindera at ilang kargador na naglakas loob pumasok. Walang exam? Tanong ng isang binata, nag-aalangan. Meron, sagot niya. Buhay. May tumawa, may nag-isip, may nanatili. Tinuruan niya silang magbasa ng kontrata, hindi para maging abogado, kundi para hindi malinlang. Tinuruan niya silang magtanong, hindi para sumagot agad, kundi para makita ang mas malawak na larawan. Tinuruan niya silang maging disiplinado, sa oras, sa salita, at sa desisyon. At higit sa lahat, tinuruan niya silang maging matapang, hindi sa pakikipaglaban, kundi sa pagtindig kapag alam mong tama ang iyong ginagawa. Isang araw, lumapit sa kanya ang isang matandang tinderang minsang umiwas sa kanya noon. Lyria, mahina nitong sabi, pasensya na. Noon akala ko alam ko na ang halaga ng tao. Tumanggo si Lyria. Marami po tayong ganong akala. Pwede ba akong makinig? Tanong ng matanda. Opo, sagot Lyria. Walang bayad ang pakikinig.
May mga humingi ng tawad, may mga hindi na muling lumapit, piniling umiwas sa bigat ng sariling hiya. Hindi pinilit ni Lyria sinuman, hindi rin siya nagdidiwang sa pagbagsak ng kalaban, nang matanggap ang magandang balita. Mga dating malalakas ang boses. Ang tagumpay para sa kanya ay hindi ang makita ang iba na bumaba, kundi ang may umangat dahil natuto. Lumipas ang mga taon. Ang sentro ay nanatiling maliit, ngunit ang impluwensya nito ay kumalat sa mga tahimik na paraan, sa mas maingat na negosyasyon sa palengke, sa mas matitibay na tanong sa barangay hall, at sa mga kabataang natutong hindi ikahiya ang kanilang kakulangan kundi punan ito ng pagsisikap. Isang umaga, tahimik na isinara ni Lyria ang pinto ng sentrong. Iniwan niya ang mga susi sa mesa, katabi ng isang sulat na maikli ngunit malinaw. Panahon na para matutong maglakad nang wala ako. Walang paalam sa entablado, walang anunsyo sa plaza. Umalis siya tulad ng pagdating niya. Tahimik. Nang maglaon, napansin ng bayan ang kawalan niya. May mga nagtanong kung saan siya napunta. May mga nagsabing sana'y nagpaalam man lang siya. Ngulit sa gitna ng mga tanong, may isang bagay na malinaw. Ang San Isidro Verde ay hindi na katulad ng dati. At sa bawat usapang may respeto, sa bawat desisyon na may unawa, naroon ang bakas ni Lyria. Hindi bilang tagapagturo na humawak ng diploma, kundi bilang taong gumamit ng talino at pagkatao para mag-iwan ng pagbabago. Doon nagtapos ang kwento niya sa bayan. At doon din nagsimula ang aral na hindi na kailangang isulat sa pisara. Ang halaga ng tao ay hindi nasusukat sa papel ng edukasyon, kundi sa kung paano niya ginagamit ang isip, tapang at pagkatao, kahit walang palakpakan. Sa paglipas ng mga linggo, tila naging bahagi na ng hangin sa San Isidro Verde ang mga salitang paulit-ulit na ibinabato kay Lyria Montalban. Hindi na ito bulong lang. Minsan ay lantaran, minsan ay may kasamang halakhak, at kung minsan na may kasamang pag-iling na parang siguradong-sigurado ang nagsasalita sa kanilang hatol. Sayang lang ang buhay, maririnig niyang sabi ng isang ale habang bumibili ng isda. Kung ako yan, matagal na akong umalis dito. Sagot ng kasama, sabay tingin kay Lyria na naglilinis ng sahig malapit sa kanila. Hindi na siya tumitingin pabalik. Natuto na siyang huwag ipakita kung alin ang masakit at alin ang hindi. Sa loob-loob niya, may mga araw na parang mas mabigat ang walis kaysa dati. Hindi dahil sa alikabok, kundi dahil sa bigat ng mga salitang paulit-ulit na dumadapo. Isang tanghali, nagtipo ng ilang residente sa harap ng barangay hall para sa anunsyo tungkol sa bagong patakaran sa palengke. Naroon si Brigido Alonzo, ang barangay kagawad na kilala sa tuwid na postura at mas tuwid pang pananalita, lalo na kapag may gustong ipahiya. Makinig kayo, kailangan nating ayusin ang disiplina sa palengke. Hindi pwedeng basta-basta na lang kung sino-sino ang gumagala roon. Napatingin ng ilan kay Lyria na tahimik na nakatayo sa gilid, hawak ang timba at basahan. At ikaw, dugtong ni Brigido, sabay turo. Ano nga ulit ang trabaho mo? Tagalinis po ng bodega, mahinahong sagot ni Lyria. Ah, ngumisi si Brigido. Kaya pala, hanggang dyan ka na lang talaga. Hindi ka man lang nag-aral. Anong aasahan natin? May mga tumawa. May mga tahimik na napayuko. Walang tumutol. Hindi ko naman po inaabalang kahit sino. Sagot ni Lyria, halos pabulong pero malinaw. Hindi mo nga inaabala. Sagot ni Brigido, pero hindi rin naman tayo uunlad kung puro ganyan lang ang alam. Dapat alam ng bawat isa ang limitasyon niya. Limitasyon. Paulit-ulit na umalingaw-ngaw ang salita sa isip ni Lyria. Hindi siya sumagot. Yumuko lang siya at naglakad palayo. Bitbit ang timba na tila mas mabigat kaysa kanina. Sa mga susunod na araw, mas naging lantad ang tensyon. Kapag dadaan si Lyria, may mga titig na hindi na nag-aabala pang magtago ng pangmamaliit. Kapag naglilinis siya, may mga batang ginagaya ang sinasabi ng matatanda.
Walang mararating? Sabi ng isa, sabay tawa. Hindi siya nagalit sa bata. Alam niyang ang mga salitang iyon ay hindi sa kanila nagsimula. Sa gabi, sa maliit niyang inuupahang silid sa gilid ng bayan, binibilang ni Liria ang natitirang barya. Sapat lang para sa kanin at kaunting ulam kinabukasan. Minsan, kailangan niyang pumili, ilaw o pagkain. Madalas, pagkain ang pinipili niya at natutulog na lang maaga para hindi maramdaman ang dilim. Isang araw lang ulit, bulong niya sa sarili habang inaayos ang mga barya sa mesa. Isang araw na lampasan. Sa umaga, babalik na naman siya sa palengke, parang walang nagbago. Ngulit sa loob-loob niya, may unti-unting nabubuong bigat. Hindi galit, kundi pagod. Pagod sa pagiging paksa ng usapan. Pagod sa pananahimik na tila inaasahan sa kanya. Isang hapon, habang naglilinis siya ng kanal malapit sa bodega, nadaanan siya ni Donavel Cruzado kasama ang ilang kakilala. "Oh, ayan na naman," sabi ni Donavel. "Masipag talaga yan. Kung masipag ka lang din sana mag-aral noon." "Hindi lahat may pagkakataon," sagot ni Liria, hindi tumitingin sa kanya. Palusot, mabilis na sagot ni Donavel. "Ang totoo, may mga taong hanggang dyan na lang." May katahimikan na sumunod. Hindi na sumugot si Liria. Tinapos niya ang paglilinis at tumayo, pinunasan ng pawis sa noo. Sa unang pagkakataon, tumingin siya ng diretsyo kay Donavel. Hindi mayabang, hindi galit, kundi kalmado. "Kung hanggang dito lang po ang tingin ninyo," sabi niya, "wala na po akong magagawa roon." Nagulat si Donavel sa tono. Walang pagtatanggol, walang pagsusumamo. Para bang ang sinabi ni Liria ay hindi sagot, kundi pagtatapos ng usapan. Habang lumalayo siya, may mga matang sumunod sa kanya. May mga nakaramdam ng hiya, may mga hindi pa rin kumbinsido. Ngunit malinaw na may nagbabago, hindi sa panlabas, kundi sa ilalim ng tahimik na pamumuhay ni Liria. Sa San Isidro Verde, patuloy ang araw-araw na galaw, ang palengke, ang tsismis, ang pangmamaliit. Ngunit sa pagitan ng mga salitang walang mararating at sayang lang ang buhay, may isang babaeng patuloy na naglalakad, dala ang kakarampot na kita at isang katahimikang unti-unting nagiging mabigat. At sa bawat hakbang niya, ang tensyon sa pagitan niya at ng komunidad ay hindi na basta bulong. Isa na itong tahimik na tanong na naghihintay ng sagot. Dumating si Maelia Fuentebela sa San Isidro Verde na may dalang 2 maleta at isang reputasyong hindi pa nasusubok ng bayan. Bata pa para sa isang guro, tahimik magsalita ngunit malinaw ang tindig at may mga matang tila sanay magmasid bago humusga. Siyang bagong guro sa pampublikong paaralan, isang detalye na hindi gaanong pinansin ng karamihan dahil sa San Isidro Verde, ang guro ay isa lamang tagapagpaalala ng kakulangan ng iba. Unang napansin ni Maelia si Liria isang hapon sa palengke, hindi dahil sa kanyang trabaho, kundi sa paraan ng kanyang pagkilos. Habang ang iba ay nagmamadali, si Liria ay sistematikong naglilinis, mula sa pinakalikod ng bodega, pababa sa gilid. Parang may sinusunod na lohika na hindi basta-basta nakikita. May paraan siya, bulong ni Maelia sa sarili. Kinabukasan, bumalik si Maelia sa palengke, kunwari namimili. Napansin niyang pareho ang kilos ni Liria, parehong oras, parehong ayos, walang nasasayang na galaw. "Magandang hapon," bati ni Maelia habang dumaraan sa tabi niya. "Magandang hapon din po," sagot ni Liria, hindi agad tumitingin. "Matagal ka na bang nagtatrabaho rito?" tanong ng guro. "Mga ilang taon na po," sagot niya. "Hindi ko na po mabilang." Tumanggo si Maelia. "Mukhang maayos ang sistema mo sa paglilinis." Napatingin si Liria, bahagyang nagulat. "Sistema po?" "Oo," sagot ni Maelia. "Hindi basta-basta ang pagkakasunod-sunod, halatang pinag-isipan." Sandaling natahimik si Liria. Hindi siya sanay sa ganitong obserbasyon. Kadalasan, ang napapansin lang ng iba ay ang hawak niyang walis. "Para lang po hindi maulit ang maduming bahagi," sagot niya sa wakas. Hindi na nagtanong si Maelia. Gumiti lang siya at nagpaalam. Ngungit sa isip niya, malinaw na may kakaiba sa babaeng iyon.
Isang uri ng disiplina na hindi natututunan sa kakulangan, kundi sa pag-unawa. Hindi agad napansin ng iba ang mga sandaling iyon. Sa mata ng bayan, si Lyria ay nananatiling ordinaryo. Ngunit may mga gabing, kapag tahimik na ang palengke at nagsara na ang huling tindahan, may ibang mundo siyang binubuksan. Sa loob ng bodega, sa sulok na hindi naaabot ng ilaw ng poste, may maliit na lamparang digas. Doon, binubuksan ni Lyria ang mga lumang aklat na natagpuan niya sa mga kahon, mga librong iniwan ng dating may-ari ng bodega. May mga pahinang kupas at may mga pangungusap na kailangan pang basahin ng 2 beses. Hindi siya nagbabasa para tumakas, nagbabasa siya para umunawa. Isang gabi, habang binabasa niya ang isang lumang aklat tungkol sa lohika at pangangatwiran, napahinto siya sa isang talata. Kinuha niya ang lapis mula sa bulsa at dahan-dahang nagsulat sa gilid ng pahina. Hindi paliwanag, kundi tanong. Kung ganito ang premise, bakit ganito ang konklusyon? Bulong niya. Kinabukasan, napansin iyon ni Maelia. Bumalik siya sa bodega, nagkunwaring may hinahanap. Pwede po ba akong pumasok sandali? Tanong niya. Opo, sagot ni Lyria, bahagyang nag-alala. Sa loob, nakita ni Melia ang bukas na aklat, ang mga marka at ang sulat kamay na malinaw at diretsyo. Hindi palamuti ang mga salita, analytical ang tono, parang may kausap ang akda. Ikaw ang sumulat nito? Tanong niya. Opo, sagot ni Lyria, hindi umiwas. May bahagi lang po ang gusto kong linawin. Hindi lang iyan, sabi ni Melia, bahagyang humina ang boses. Iyan ang ginagawa ng mga taong sanay mag-isip. Nagkibit balikat si Lyria. Nakasanayan ko lang po. Paano? Diretso ang tanong ng guro. Sandaling natahimik si Lyria. May mga bagay po kasi na mas madaling intindihin kapag tahimik. Hindi na pinilit ni Melia ang sagot. Sa halip, umupo siya sa isang kahon at binuklat ang isa pang libro. Pwede ba kitang samahan minsan? Tanong niya. Nagulat si Lyria. Sa pagbabasa po? Oo, sagot ni Melia. Hindi bilang guro, bilang kaibigan. Hindi agad sumagot si Lyria, hindi dahil ayaw niya, kundi dahil matagal na siyang hindi inaanyayahan sa ganoong paraan. Walang kondisyon, walang tanong tungkol sa nakaraan. Sige po, sagot niya sa wakas, pero dito lang po. Mula noon, may mga gabing may 2 anino sa loob niyang bodega, isang guro at isang tagalinis, magkatabi, parehong nakayuko sa pahina. Walang nakakaalam, walang nakakapansin, ngunit sa pagitan ng mga pahina at katahimikan, malinaw na may nabubuong pag-unawa. Hindi ka ordinaryo, minsang sabi ni Melia. Hindi sumagot si Lyria, tumingin lang siya sa pahina, saka marahang nagsabi. Pinili ko lang pong magmukhang ganoon, at sa katahimikang iyon, unti-unting lumilinaw na ang pagiging ordinaryo ni Lyria ay hindi aksidente. Ito'y isang desisyong matagal nang ginagawa, gabi-gabi, pahina bawat pahina. Lumipas ang 2 taon na parang iisang mahabang araw sa San Isidro Verde. Pareho pa rin ang amoy ng palengke. Pareho ang ingay ng mga nagbabanggaan sa presyo. At pareho ang mga matang sanay humusga. Ngunit sa gitna ng hindi nagbabagong tanawin, may mga bagay na tahimik na nag-iba ang hugis. Mas lumakas ang negosyo ni Donavel Cruzado. Mula sa dating iisang tindahan ng bigas, nadagdagan iyon ng bodega, delivery truck at koneksyon sa munisipyo. Kung datay malakas lang ang boses niya, ngayon ay may bigat na ang bawat salitang binibitawan niya. Kapag nagsalita si Donavel, may nakikinig. Hindi dahil tama siya, kundi dahil may kapangyarihan na siya. At kasama ng paglakas na iyon, ang mas matalim na pagtingin niya kay Lyria. Oh, andyan pa rin pala. Minsan sabi niya habang dumaraan sa bodega. Akala ko kung ano na ang narating mo matapos ang 2 taon. Hindi sumagot si Lyria. Patuloy lang siyang nagwalis, tulad ng 1,000 beses na niyang ginawa noon. Ngunit sa loob niya, may munting bagay na kumikirot. Hindi na bago, pero mas malinaw na ngayon.
Dumating ang araw ng anibersaryo ng bayan, ang pinakamalaking pagtitipon ng San Isidro Verde. May entablado sa plaza, may mga banderitas, at may mahabang listahan ng mga tagumpay ng komunidad. Isa si Donavel sa mga panauhing pandangal. Mga kababayan, malakas na panimula niya sa mikropono. Ipinagmamalaki ko ang pag-unlad ng ating bayan. Tingnan ninyo, mula sa simpleng palengke, ngayon ay may ayos na sistema na tayo. Palakpakan, ngiti, mga kamerang nakatutok. Pero, dagdag niya, bahagyang huminto, hindi rin dating maikakaila na may mga taong hindi sumasabay sa pag-unlad. Unti-unting napalingon ang mga tao. May mga taong kontento na sa pagwawalis, sabi niya, sabay tawa na sinabayan ng ilan. At okay lang yun, pero wag nating ipagkamali na pare-pareho tayong may ambag. May mga matang tumingin kay Liria na nooy nasa gilid ng plaza, nakatayo dahil inatasan siyang maglinis pagkatapos ng programa. "Oy Liria," tawag ni Donavel, tila pabiro. "Anong masasabi mo? Masaya ka ba sa narating mo?" Sandaling huminto ang mundo ni Liria. Narinig niya ang mga bulungan, ang ilang impit na tawa, ang mga matang hindi makatingin sa kanya ng diretsyo. Hinintay ng lahat ang sagot, hindi dahil interesado sila, kundi dahil gusto nilang makita kung paano siya muling mananahimik. "Sumagot ka," giit ni Donavel. "Huwag kang mahiya, wala namang kaming inaasahan." Walang nagtanggol, walang nagsabi ng tama na. Kahit ang mga nakilala niya sa loob ng 2 taon, mga tindera, mga kargador, ay nanatiling tahimik. Dahan-dahang humigpit ang hawak ni Liria sa gilid ng kanyang apron. Gusto niyang magsalita. Gusto niyang sabihin na ang halaga ng tao ay hindi nasusukat sa palakpakan. Gusto niyang itanong kung kailan naging kasalanan ang mamuhay ng tahimik. Ngunit wala siyang sinabi. Yumuko lang siya at umatras ng isang hakbang. Ang katahimikan ay bumalik, ngunit iba na ang pakiramdam. Hindi ito ang katahimikang pinili niya noon, ito ay katahimikang ipinataw. Pag-uwi niya ng gabing iyon, hindi niya agad binuksan ang ilaw. Umupo siya sa gilid ng kama, nakatingin sa dilim. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, naramdaman niya ang pagod na hindi kayang pahupain ang tulog. "Hindi ako pagod sa trabaho," mahina niyang sabi sa sarili. "Pagod ako sa pagiging invisible." Naalala niya ang mga gabing nagbasa siya sa bodega, ang mga pag-uusap nila ni Maelia, ang mga tanong na hindi niya sinasagot. Lahat ng iyon ay pinili niyang itago, para sa katahimikan, para sa kapayapaan. Ngunit ngayong gabi, malinaw na ang katahimikang iyon ay naging pahintulot para yurakan siya.